Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. So, meron tayong i-content ngayon. I don't know if na-content ko na ito before, no? Na-content ko na to before, hindi ko lang matandaan. Ito yung simbahan ng kababalaghan daw sa Malolos, Bulacan. Ito yung sa Rated Corina. Rated Corina, no? Ito yon, simbahan ng kababalaghan sa Rated Corina. Sabing ganun dito sa description, basahin natin. Kaya mo bang magsimba sa haunted simbahan na to? Isang bahay dalang at banal na lugar sa Malolos, Bulacan. Ang pinamumugaran ng mga multo at mga espiritong ligaw. May white lady, batang hindi matahimik, ang kaluluwa, pati pugot na ulo ng isang pari. Dito raw ay nagpapakita. Anong misteryo ang bumabalot sa kapilya ng Santa Cruz? Tara na, pasukin natin ang hilakbot sa simbahang kababalaghan. May kwentong kababalaghan ka bang alam? Comment ka lang, baka susunod ang karanasan at kwento mo na ang mapapanood. Ito yung video na rated K. So panoorin nga natin to mga men. Itong video na rated K na to. Wait lang nga, ayaw naglalag na yung computer ko. Mukhang kailangan na yata ng bago. Gcash kayo. Joke lang. So, play na natin. Ang simbahan ang kumakalinga sa atin kapag tayo ay natatakot. Pero kakaiba ang simbahang aming nakita dahil imbis na mapanatag ang iba, kaba at hilakbot ang kanilang nararamdaman. Bakit nga ba kinatatakutan itong... So, ito yung simbahan na tinutukoy, no, na kinatatakutan. Pucha, bagal ng internet ko lugar pa naman na banal. Alamin natin ang misteryong bumabalot lugar sa pa naman daw na banal. Simbahan ng kababalaghan. Mahigit 100 taon nang nakatayo ang kapilyang ito sa Barangay Balayong, Malolos, Bulacan. Takbuhan ng mga gustong magdasal at magnilay. Pero sa likod ng tahimik at payapa na lugar dalanginan, nakakubli pala ang nakapanghihilakbot na mga kwento ng kababalaghan. Anong misteryo ba mayroon ang kapilya ng Santa Cruz? Taong 1903, nang itatag ang kapilya ng mga unang residente ng Barangay Balayong na pawang mga magsasaka. Palagi. Oo, mga magsasaka talaga yung nakatira doon kasi parang bukid yan 'di ba? Dinadagsa ang kapilya ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar tuwing Semana Santa para sa tradisyonal na pabasa. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago ang banal na imahe ng Kapilya Santa Cruz. Isa sa mga tagapangasiwa ng kapilya si Beng. Mahigit 30 taon na siyang deboto ng simbahang ito. Mula pa noong 10 taong gulang pa lamang daw siya, nakaugalian na niyang mag-alay ng bulaklak sa Birhen tuwing Flores de Mayo. 2018 nang siya'y maging Hermana Mayor sa kanilang fiesta. Kaya madalas ginagabi siya noon sa simbahan para maghanda ng mga gagawin sa okasyon. Minsan daw habang nagkakabit siya ng kurtina, bigla na lang nakaramdam ng panlalamig si Beng. Laking gulat ng ginang kasabay ang pangingilabot nang tumambad daw sa kanya ang isang batang na lumulutang. Kinikilabutan ako. Eto, naninindig ang balahibo ko. Lumalaki yung ulo ko, etong buhok ko, pakiramdam ko, nakatayo lahat siya. Kaya sabi ko, iba na to. Hindi siya normal. Kasi ang bata namin kasama ay nasa labas, nagagawaan, yung iba nandito naglalampaso. Naulit pa raw ang nakakakilabot na karanasan nito ni Beng. May isang pagkakataon pa na habang nag-aayos siya
ng bulaklak sa altar ng mahal na birhen. Walang ano-ano'y may nasulyapan siya sa may gilid ng kusina ng kapilya. Isang white lady. Kasi lumalaki yung ulo ko nung oras na yon. Sabi ko, ay, ayoko nakakuto tingnan. Mahaba ang buhok niya, maputi yung damit niya, kasi nakalutang siya. Gusto mong tumakbong mahihimatay ka na hindi ka makakaalis dun sa kinalalagyan mo. Kasi yung ganito, iba yung pakiramdam mo na talagang maninindig yung balahibo mo. Madalas din daw mapansin ni Beng at ang kanyang mga kasama na nagagalaw o di kaya nawawala ang mga gamit na naligpit na, gayong wala namang ibang tao doon. Ako minsan dito sa bahay, ganyan din. O talagang ano lang ako, burara lang talaga ako. No? Pero katulad ito, yung motion sensor na nabili ko sa Shopee, yung once ko lang nagamit yun sa bahay na hindi pa nga gumana yun eh. Yung motion sensor na nabili ko sa Shopee, nagamit ko lang yun sa Sempio Mansion. Pero wala namang nag-trigger doon. Tinabi ko, alam mo pag may hindi ako nagamit, nilalagay ko lang dito. Pati yung EMF meter kong isa, yung may kulay yung screen, hindi ko na rin makita kung nasan. Hindi ko na siya maano. Kung nandito man, may multo siguro dito. Or hindi, isa pang iniisip ko, baka nung natangay ng baha. Kasi binaha ako dito eh. Pero kahit ngayon, katulad nung WD-40, feeling ko na ilagay ko doon sa lagayan niya, hindi ko na rin makita. Hindi siguro baka lang ako, preoccupied lang ako lagi. Ang gamit na lilipat, halimbawa hinanap namin, wala doon, hindi makita. Na doon naman sa kabila. Napupunta rin sa kabila. Minsan talagang hindi po namin makita. Pag hindi namin makita, kung kailan hindi namin hinahanap, doon naman namin nakikita. Yes, exactly. Ganyan din ako. Pero ako, for me, yung nangyayari sa akin, hindi siya considered na paranormal. Kung akong tatanungin nyo, yung nangyayari sa akin na yun. Tila pinaglalaroan sila ng kung sinong hindi nila nakikita. Parang may dumadaan. Ganun. Ang lay minister at tagapangalaga ng kapilya na si Mang Tony, na siya ring tagasara ng pintuan sa simbahan. 20 taon nang siya pala yun. May intindihan nyo mamaya, no? nagsisilbi sa kapilya si Mang Tony. May kwento ring kakatwa na kanyang naranasan. Hangin na biglang dadaan gano'n. Yun lang nasa likuran. Mabait to si sir. Mabait to. Ako bilang andun nga ako sa likuran. Sa kwarto na yun, sa Christie. Minsan daw, Si Maestro Ozzy! Ba't nandun si Maestro Ozzy? Nandito si Maestro Ozzy, tinan nyo. Si Maestro Ozzy yun, di ba? Anong ginagawa ni Maestro Ozzy sa Malolos? minsan daw, habang lumilibot siya bago umalis, may narinig siyang ingay sa loob ng sakristi. Nang puntahan ni Mang Tony ang pinagmumulan ng ingay, bigla na lang daw ibinato sa kanya ang ilang gamit sa loob. Laking takot niya dahil walang katao-tao sa silid. May kakaibang karanasan din si Dre, miyembro ng isang samahan ng simbahan. 8 taon pa lamang daw si Dre ay laman na siya ng kapilya, lalo na kung panahon ng katisismo tuwing Tunog ng yun Tunog ng mga fake ghost hunter yun Mayo. Nag-aayos daw sila ng karosa para sa fiesta nang biglang namatay ang ilaw at biglang lumamig ang paligid na tila may kakaibang presensya ang pumasok.
Ang estudyanteng si Erica may nakakatakot ding karanasan. Bata din po yun. Maliit na ano. Napapansin nyo, puro testimonial yung yung parang pinupuno nila ng testimonial yung unang part ng video. Diba? Dumadaan po siya palagi. Kwento pa ng mga taga-barangay Balayong kahit daw sa paligid ng kapilya ng Santa Cruz, may mga nagpapakita ring mga nilalang na nakakapanghilakbot. May nagpapakita raw na paring pugot ang ulo. Kaya ang ilang residente doon takot nang dumaan pag 10 oras na ng gabi. Noong araw po kasi, ang kasabihan pwedeng sundo dahil po may namatay. Ang namatay po ay fisherman. Paanong nangyari na ang isang banal na lugar na tulad ng isang simbahan Dito ang akala namin ito yun pero maliit lang pala yan. ay maaari palang Ibang pabugaran simbahan ng pala mga to. kaluluwang ligaw na hindi makarating sa kanilang paroroonan. Habang kumukuha ng video at nagsasagawa ng interview ang Rated Corina sa kapilyang ito, ay nagpakita sa isa sa aming kasama ang isa daw nilalang. Ano naman ang nilalang na ito? Bakit sila nagpapakita at nagpaparamdam sa simbahan? Ang kasagutan sa mga katanungan sa kwento ng kababalaghang ito sa simbahan ng Santa Cruz, malalaman na sa pagbabalik ng Rated Corina. So ito na yung sinasabi ng kasamahan na nagpakita. Pero bago tayo mag-start, ang ginawa namin mga kababayan ko, kaming dalawa subscribe kayo kay Pinoy Soldier TV ha. Yan ay pinuntahan namin. Pinuntahan namin yan. Bago tayo magpatuloy dito sa ating programa, gusto ko mapanood nyo yung pagpunta namin dyan. Kasi nga, gusto naming malaman kung ano talaga ang meron dyan. So, ito yung footage ng pinuntahan namin dyan. Babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Gaano nga ba katagal bago umabot sa tugatog? Dito sa mundong nagkalat ang mga sulasok. Minsan hindi na matanto kung saan butas papasok. Kadalasan mabait lalo na pag mangungurakot. Kaya mag-iingat ka sa mga kagaya nila. Parehas ng anyo ngunit iba ang timpla. Sigurado ka ba sa nakikita ng mata o baka may iba pang mga pakay sila? Mag-iingat ka sa mga kagaya nila. Parehas ng anyo ngunit iba ang timpla. Sigurado ka ba sa nakikita ng mata o baka may iba pang mga pakay sila? Sabihin na natin di masisisi ang marami, ngunit alam at ramdam din to ng nakararami sa mga paratang gusto lagi makapawi. Kung gusto mo tumulong di na dapat sinabi habang buong paligid ay pagkabilita na nakatakot kahit na malakas magsikaw mga pari hindi sistema ang ilaw, di mo mapapansin. So, nandito kami dalawa ni Soulja Boy sa gitna ng Soulja Boy TV, no? Pinoy Soldier. Pinoy Soulja pala. Parang sa Shama. Andito ka sa ba't sinasabi ko Soulja Boy? Dahil nga sa Shama. So nandito kami sa may sa Malolos. Ang mission namin kasi puntahan yung sa Rated K na simbahan. 'Di ba? So dito yung lugar na yon, ito yung Balayong Malolos Kung makikita niyo yung tangina para kami nasa bukid Technically bukid talaga siya. Actually bukid pero hindi mo iisipin na ikaw ay nasa kita niyo yan Tangina pag gabi to, bala kasi namin gabi to explorein. Pero kung makikita mo dito, tangina gabi ka dadaan tapos ikaw lang mag-isa. May mga ba dito? Katulad niyan. Tsaka ang kipot ng daan yan Nagtataka ako, paano nakapasok yung mga 4 wheels? Tapos ganyan lang tayo ka nga dyan, pakita natin kung gano'n. Just imagine ang layo niyo hanggang dun yan, dun. So pupuntahan namin yung mag-i-imitate ako ng drone shot Ito yung daan na to papunta dun sa
Santa Cruz Chapel yun na balita sa Rated K. Yun ang pupuntahan namin dito sa lugar na to. Yan, pati kabilaan. May mga bahayan naman banda doon. Di ba? So, yun. Let's go. Ang kinaibahan, balak mong maitim, ba't di mo itigil yan? Sa bagay, ba't pa magsasayang ng oras kung hindi makuha sa pakiusap, lagyan ng podcast. Mag-ingat ka sa mga kagaya nila. Parehas ng anyo, ngunit iba ang timpla. Sigurado ka ba sa nakikita ng mata ko? Baka may iba bang mga pakay sila? Ginamit ang net, tipong di siya natatakot. Basta kahit anong mangyari siya ay ahakot ng simpatya. Teka pare, kulang pa, sino pa ba ang pwede kong makitang napapagamot? Di mo pansin yung iba, dismayado na, malamang hindi. Hindi mo napupuna pa nga kung binibitawan. Sana napunta, di ka lang manggagamit, nanuloko ba? Tama na mas marami ng mulat. Iba pa peking bako, tama na ang pagbubuhat. Ilang beses mang patawarin kahit na isagad. Tol, chong pare bro, isa trap. Ngunit di rin masisi kung sa katagalan ay nakakalimutan natin sino dapat samahan. Dahil kung sino pang mabuti yung paang nasa mid. Kaya mag-ingat ka sa taong mukha lang mabait. Mag-ingat ka sa mga kagaya nila. Parehas ng anyo, ngunit iba ang timpla. Sigurado ka ba sa nakikita ng mata ko? Baka may iba bang mga pakay sila? Lahat tayo may interes. Tao lang tayo. Paano ninyo nasisigurang pag-usapan ng negosyo kung mga litis tayo sa sarili natin bayan? Sawang-sawa na ako sa mga manggagamit. Puro kabig, mga ganid, manloloko. Mapanglamang, mga taong walang modo. Di makontento, mga puro abusado. Sawang-sawa na ako sa mga manggagamit. Puro kabig, mga ganid, manloloko. Mapanglamang, mga taong walang modo. Oh, yan nga. May letter M. Yan nga. Oh, yan nga. May cross. Tapos Hello. Nakikita ba tayo? Ayan, hello. Nandito kami dun sa ito yung balak sana namin i-content, yung simbahan na yan. Ang problem, kasama ko si Soulja Boy TV ha. Ang problem kasi dito mga men, pala ito, nung kinontent ito ng channel 2, parang sumama yung image nito sa baryo nila nakausap namin yung konsehal. Para kasing ang dating nagkaroon ng parang kasi ang nakausap namin si Sir Sticker. Hi sticker. Naku, meron yata ako. Ano bang mo, vlog mo? Bungo TV. Kasi napanood niyo yung content nito sir dati? Sa Rated K. Anong nangyari doon? Kasi nakausap namin si konsehal, ang sabi parang pumangit daw yung image nito noon. Mas marami daw nag Kasi marami kasi masyado ginawang katatakutan. Okay lang na kita o Hindi ko na lang papakita yung mukha mo. 'Di ba? Kasi dito kasi yun kasi yung ginawa kasi nila masyado na pinapangit. Ang napakaraming lumalabas na kung ano na hindi naman din totoo. Yung naging parang yan, naging libingan, parang nung araw kasi may nililibing na yung mga sanggol. Kasi di ba di na nadala dyan lilibing, pero yung mga ibang pakwet ang mga hindi totoo, di ba? Merong mga totoo, merong marami rin dinagdag. So supposed to be, nung nagpaalam ang channel to dito, dapat, according kay konsehal, dapat ay history lang. I-discuss ang history. Ang ginawa ng channel to, nagdala ng mga palibasag. Sa mga nag-roading kami, nakatala namin dyan, merong mga white lady, mga kung ano-ano. Bigla nagkaroon na ng kwento na ganon. Oo.
Pero hindi ko alam kung ano yung talagang pakay nila dyan. Kung ano yung paalam nila na i-content or research, hindi ko alam kung ano talaga yung ano nila. Kaya biglang maraming nagulat at Yun nga din ang kwento sa amin ni ano eh. Napakatagal na kasing panahon, patay na yung kwento na yung issue na sa ano. So yung kwento na yun ay ano lang naman yun, yung parang salin ng mga matatanda, ganon. Meron ding ibang mga nagpapatunay na meron talaga ng album, minsan meron siguro may nagpaparamdam. Lahat naman ng lugar eh, di ba? Meron, kaya lang basta luma. Parang na-over yung Oo, parang may dagdag na, may mga sobra-sobra sila. Kaya yun ang hindi nagustuhan ng mga taga rito. Kaya parang naging issue na pinapapangat pa yung image kagaya ng mga batang kasi ito marami mas estudyante dumadaan din. Lalo sa gabi. Natatakot daw. Parang ginagawa pa kung matatakot pa yung mga bata. Parang mga ganon. Kaya siguro na ito yung mga yan, yung mga taga rito yung kasi yan. May patay na yan. Taga dyan lang din yan. Kaya alam din nila yung history din, matagal na rin dito kung ano yung mga nangyari. Kasi kami ang gagawin kasi namin, lahat ng mga pinupuntahan, pinuprove namin kung totoo o hindi. Kadalasan, napapatunayan namin hindi totoo yung kinakalat. Kaya yun kaya maraming nagalit din na at least nakita namin yung side nyo. Kaya for the meantime, kahit dito lang gagawin lang namin ng montage to. Tapos talaga yan. Pero nag-shoot pa sila diyan talaga. Pwede mo reklamo ang rated case sa ganun. Misleading yung Hindi na kumbaga parang lagpas na sila sa sinabi na paalam kaya pumayag kasi nagdala pa sila ng psychic ba yun? Meron pa. Peke. Peke yun eh. Tapos meron pa sila yung mga talent pa, mga ghost. Yung reenactment. Meron pa reenactment sila. Talaga namang yun, grabe naman yun. Kunyari dyan na biglang tatawid na gano'n like lady sa reenactment. Pero yan talaga, totoong meron. Nagpapano siya. Pero yung kasing ginawa, yung ginawa kasi nila, may mga bagay kasi na hindi mo na dapat kinikwento eh. Kasi parang, taga Maynila po ako. Yun lang nakita namin kasi kadalasan. Di ba yung rated case mismo talaga? Oo. Kasi, kaya nga kami pumunta dito. Ito talaga ito kamukha ito. Kape Fiesta lang dito, yung Moscow rin ng pinatulog namin. Akala nila may nanloloko sa kanila, may mga hating gabi ata may sumusuksot. Hindi naman kasi namin kinukwento kasi siyempre baka matakot nga yung mga matutulog. Yung pala si Boss. Punta ba yung barangay? Tapos ka ba? Hindi pa yata sila nagtap sa bayo? Hindi pa. Tinitingnan nila yan. Tinitingnan lang, sinasurvey lang po namin. Salamat Konsi. Yan nga dyan, may papasok. Akala nila nagbibiroan lang. Lahat sila natakot. Natuloy kayo? Nandun sa akot. Tinanong nga sa amin kung meron daw magpaparamdam ka. Sabi namin, yan talaga dati. Yan, nung hapon na namin nakikwento sa mga mosque doon, parang medyo nalang sila. Kasi ayaw nga namin, hindi namin tayo sinaba kasi matutulog dyan, matatakot. Pero to make things clear, totoo namang meron dahil sa history, kaya lang yun ay sumobra naman doon sa part nila, no? Kasi dapat kamukha dyan, ang balita ko dito. Diba yung Kalakuan Sinayan, may katabing bahay doon. Dyan daw, may minsan may nakasalubong sila talagang totally bata. Tapos pag bigla nawawala, ang nakakakita hindi taga rito. Boyfriend nung nakatira dyan. Yun ang kumbaga, yun ang papatunay na talaga rin meron. So itong lugar, ilang taong ka na kuya dito? 20. So dito sa lugar na to, may history ito ng panahon ng Kastila or something. Ganon. Pero ito matagal na to. Yung simbahan na yan. Hindi na siya ganyan dati. Okay. Pwede talagang meron. Pero yung sa rated kayo, pero kailangan pa rin kasi ng permiso nung nung taga-lugar kung gustong ilabas yun ilabas yung video. Diba, halimbawa kayo, nakabuo na kayo sa video na may ganun kayong tema. Papakita nyo rin muna siguro sa palawan na okay lang ho ba ito ilalabas namin. Kung mapapanoorin mo na. Hindi kasi parang wala. Kasi parang, ewan ko lang, parang mali daw. Pero kasi parang nag-recommenda dyan na nagkapera or something na
Oo, kasi ano yan eh, vlog eh. Kami wala kaming pera. Kasi yung ano, hindi naman siya vlogger, kumbaga taga rito siya na parang may kinalaman doon sa ABS. ang nangyari, ni-refer ito. Oo, parang gano'n. Tapos, akala siguro, di-discuss lang yung history. Tapos, Malamang yung may kagawa nun kung sino man yung taga rito na nag-refer nun. Malamang siya nagpaalam na kung ganito lang. Ganito lang pag-uusapan, ganito lang. Siguro parang ang dating ipopromote itong lugar. Kasi nung pinapanood yung video, marami rin naman kinikitin ng taga rito. Oo. Kaya nagulat din kami na, bakit ganun din ang kwento nila yun? Tapos napagkakwento na, si ganito sinasabi, hindi man niya kaalam yung ano na yun. Kaya nagkaroon ng marami. Kaya sabi namin, layo pa ng Halloween. Kasi nilabas na yung ganun. Kasi ako, ang kadalasang content ko, kinukontra ko yung may mga third eye eh. Yung may mga ano. Hindi naman sa hindi ako naniniwala, kaya lang minsan kasi marami kasing manluloko sa Pilipinas. Oo. Na kunyari, may third eye, kunyari, ganito. Para kumbaga, para makakita ng content Oo. na palabas. Pero pa nga nito, dati wala eh, ngayon meron na. Oo! Ngayon meron na. Ay, tara na bro, may sige. pakita ko ng barangay. Uy, salamat kuya, sobrang salamat. Salamat. Hirap lang ako pa-interview, mahal pa sa camera. Sige, ay salamat. Actually, naka-on yung camera ko. Okay lang. Okay lang. Pero hindi ko naman papakita yung ano niya. Kahit nga audio lang. Hindi. Ano ko lang, i-voice over ko na lang siguro. Tapos i-ano mo pa, na yung napagkwentuhan natin. Paltan pa ng pitch yung boses. Oo. Kasi baka distinct yung boses na Kuya, baka kilala ng pakataga rito. Kung makikita. So anong impression mo nung pumunta dito? Ako akala ko talaga malaki eh. Ako din eh. Kasi the way yung shot nung yung sa KMJS. KMJS ano? Ay KMJS, sorry. Rated Corina. Akala ko malaki. Yung pala maliit lang pala talaga siya. Nakapunta ka na ng Barasoin Church? Oo. 'Di ba sa laki-laki din nun sa pero pag tiningnan mo liit-liit ang putya. So ito yung sinasabi nila na ano ba sinasabi? Panahon pa ba daw to ng Kastila or parang mga ganun. Parang ganun no? Parang mga after World War time pagkakaintindi ko. Hindi ko din sure eh. Hindi ko matandaan. So, ayon sa hindi, totoo naman may history naman pero hindi naman talaga dapat katakutan kasi ito ay mahal ito ng mga tao dito eh. Hindi siya yung kaya nung ginawa ng rated K yun, parang iba ang dating. Anong nangyari? Oo. Kinatakutan itong simbahan na to. 'Di ba? May nagsisimba kaya dito? Sana natanong ko kung may nagsisimba dito. Hindi, meron naman daw. Kaso nakabawasan nga daw yung sabi ni Gorky. Oo. So ito 'yon. 'Di ba? I think okay naman na yung yung papaalam pa ba tayo? Pwede rin. Kaso syempre yun nga lang magiging magiging hassle. Feeling ko video natin, papakita pa natin kung may upload nila palabas. Oo. Tama na siguro tong ganito. Kailangan maka 30 minutes ako ng content eh. Para mapapanood. Hindi daw. Hindi isama mo na sa content mo yung pagpunta rito. Oo, yung pag Hindi, pwede tayo tumigil doon sa may palayan. Di makontento mga puro abusado. Sawang-sawa. Ituturo namin kayo. Sawang-sawa. Bumuhukay ng trinchera. Tinuturuan ng ating mga kababayan. Sure ka na ito yun? Malagitnaan siya ng kawalan eh. Pupula-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan. Ito ba dinaanan natin? Gumising ka. Ito no? Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ng ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag
mata. Maaari ka nila makuha ng bigla-bigla, mga mapamanipula. Kung di mo maabila ay maniniwala ka, ngunit sa dulo wala silang nagawa kahit isa. Yung akala mong tutulong sa iyo na magbanat ng buto ay siya ring magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang galing nagpahuto, maging matapang sa pagharap ng hamon. Lakoyin ang dagit kahit mataas ang alon. Kasama mo ako at nakahandang tumulong, pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. Nag-record na. Ayan, nag-record na. So nakausap namin yung yung nakita niyo yung simbahan, 'di ba? Hindi ba halata? I mean, parehas ng Nang ibig sabihin yung sikat ng araw. dito tayo banda. So nakausap namin yung taga doon. Actually tinuro tayo sa konsehal Yun pala, ito ay na-refer itong lugar nito dahil sa isang taga doon din na di umano yung nagtatrabaho sa ABS-CBN para mai-content yung simbahan nila. Totoo namang may history yung simbahan talaga. Tsaka ako naiintindihan ko base dun sa napag-usapan, yung kwento kasi na yun ay hindi naman nawawala yun. Kaya lang ang problem kasi ang pinagpaalam ng Rated K, history lang. Oo. Ang pag-uusapan. Yung parang i-content para siguro parang ang iniisip ng mga tao para i-promote yung lugar para makilala na. Ang nangyari nung dumating sa Rated K, sobra naman yung mga meron ng mga kasamang mga actor para sa reenact. Oo, may mga magre-reenact. Papanggitan Kaya patunay na minsan kahit mainstream din hindi pwedeng pagkatiwalaan Kaya din yung magandang mission din. Sana naintindihan niyo yung ginagawa namin kasi mission din para maklaro yung mga yung mga bagay na katulad nun ako no need ng explorein nyo ng gabi. Unang-una, hindi tayo pinayagan. Hindi naman sa hindi pinayagan. Kailangan pala kasing madaming proseso. Archdiocese nila. Oo, kasi parang nadala sila dun sa ginawa nung Rated K Oo. Feeling ko nung time nung maluwag-luwag nung time na yun Parang nagpaalam din kasi sila noon. Pumayag. Ako ang tingin ko dun iba talaga yung sinabi ng Rated K. Kaya pumayag. Parang i-feature namin itong lugar nyo, di ba? Para ma-promote ganon. Tapos nung ginawa parang kasi di ba pagka Rated K at KMJS na yun hit na content nun yung mga nakakatakot. Kaya nangyari sabi ni Consi, yung mga mananampalataya nabawasan yung mga nagsisimba dahil sa content. Kasi parang medyo na-dismaya din yung Archdiocese kasi akala nga nila promotion. Ikakaganda. Yung nagsisimba na bawasan dahil dun sa kinontent na ganun. Kaya pala parang medyo binago nila yung simbahan, ibang-iba dun sa parang bagong pintura Parang pinaganda para siguro nung una mukha talagang tsaka liit. Iba-iba yung nasa Rated Kala. Kaya nagdalawang isip talaga ako, yung ba yun? Tinignan ko pa isa-isa yung letter M, yung cross. Anong name nitong lugar? Balayong. Ba't letter M yun? Hindi ko alam. Malolos? Siguro. Multo? M? So yan yung tinahak namin. Nakikita niyo yung mga yung mga yung nagmumotor na yun. So yun yung pinagdaanan namin. Tapos dito kami tumigil muna kasi dito yung parang may space para makita nyo naman, diba? So tara, let's. So mukhang ending ang Halloween talaga natin kila Sir Lance. Oo, baka kila Sir Lance. Mukhang dun talaga. Pero tingin kaya tayo dyan, no? Ha? Tingin tayo dyan, baka may madaanan. Sige. So makikita nyo mga kababayan ko, kasi ganito kasi yung nangyari. Ang nakausap namin, yung mismo na interview dyan, si Mang Tony, nakausap din namin yun. Diba? Hindi ko na i-disclose ko ano yung
papel ni Mang Tony diyan. Pero ang main goal pala niyan dapat ang i-discuss ng Rated K sa pagkakaalam nila ay yung historical sense ng lugar o yung historical value. Yung ito ay naitayo noon para hoping sila. Kasi yung lugar na yan, kung nakikita nyo naman sa footage, parang nasa gitna yan ng kawalan eh. From main highway, parang dun siya sa kalagitnaan kasi pagpapasukin mo yan, nakita mo yung daan, di ba? Sobrang kipot, sobrang na halos talaga hindi napupuntahan yung lugar nila. Nagtataka nga kami dalawa ni Pinoy Soldier TV. Nung pumunta kami dyan, ang liit ng daan, pero may kotse yung mga nandun sa loob. Siguro sabi ko gano'n, naghihintayan siguro to. Kasi kung nakikita nyo doon sa footage namin, dinipa ni Pinoy Soldier TV, yung motor okay lang eh. Di ba? Maliit na daan lang naman na kailangan ng motor eh. Pero pag may 4 wheels ka, mahihirapan kang pumasok sa loob kasi ang mangyayari niya, maghihintayan kayo. Gets nyo? Or siguro may ibang daan pa pero hindi eh. Yung mismong lugar kung saan kami dumaan, may kotse kami nakita din na dumaan doon. So nagtataka kami, paano kami, kaya nakakadaan yung mga kotse doon? Siguro hintayan. Okay lang sana kung maririnig namin na, may nagraradyo doon sa labas na, may papasok ng isang kotse, wag mo na magpapapasok para siya muna. Hindi eh, wala eh. Yun ang isa sa, kung may mister yun dapat pag-usapan, yun ang dapat na matalakay kung paano nakakapasok yung doon, yung mga kotse doon. Anyway, sa pagiging seryosong side naman. Ako, naiintindihan ko yung mga yung mga tao na nandoon. Kasi nung kinontent yan ng Rated K, katulad doon sinabi ko kanina, yung mismong layunin pala talaga niyan ay alamin kung ano yung history. Yung mga kwentong katatakutan kasi na yan, base sa pag-uusap namin ng mga taga, normal naman na yun sa isang lumang establishment, katulad ng simbahan. 'Di ba? Syempre nakakatakot yung lugar. At hindi mo rin naman maasang kahit saang lugar. May kwento naman talagang ganyan kahit saan lugar. Yung halimbawa, kahit dito na nga lang sa barangay namin 'di ba? Doon sa may bandan doon, 'di ba? May pinatay daw doon, 'di ba? Na white lady na tinry ko naman i-vlog na parang wala naman ako makukuhang doon. Pero may mga kwento na tungkol doon. Parang lang siya part siya ng culture kasi eh. Hindi siya yung para imbestigahan na parang kasama na yun sa mga kwento-kwentong bayan. Kumbaga, may mga let's say halimbawa, maraming testimonya, totoo naman yun, pero yung pagkukwento daw kasi nila na yun ay parang bahagi lang yun ng interview. Yun ang pagkakaintindi ko, just in case na nanonood sa akin yung mga taga-Balayong. Sa pagkakaintindi ko, yung mga kwentong katatakutan na yun ay bahagi lang ng malaking interview. Na nagtataka sila, nung na-publish na ng Rated K yung yung mismong yun lang, doon lang sila nag-concentrate sa kababalaghan lang. Nagigets yung ibig ko sabihin? Parang ganito kasi yan, sa isang lugar dito sa Valenzuela sa Barangay Marulas, 'di ba? O hindi ako taga Barangay Marulas, baka mamaya sabihin niyo. Alam mo, naalala ko lang. Fatima kasi 'yun ang address Marulas eh. Dito sa Barangay Marulas, 'di ba? I-content ko ang Barangay Marulas, yung history niya. Siyempre ako magi-interview ako ng tao sino mga dati nakatira dito. 'Di ba? May nangyari ba dito dati? Mga ganyan, Then may particular na lugar doon. Parang ang diskarte ng Rated K sa pagkakaalam ko, fina-funnel down nila yung yung kwento hanggang sa makonsentrate na doon sa kababalaghan. O dito, ba to?
ano tong lugar na to? Siyempre magtuturo ka dito sa Barangay Marulas. Diyan sa may, oo, yung lugar na yan, part yan na kinatatakutan dito. Hanggang sa naging interesado ka, bakit kinatatakutan yan? May white lady po kasi nagpapakita. Sino nakaranas ng pagpakita? Hanggang sa yun na yung in-interview nyo. Diba? Nawala na yung layunin mo na history ng buong Marulas yung ikikwento mo. Doon ka na nag-concentrate sa ano. Parang ganun yung nangyari kasi dito. Bagamat naniniwala naman ako, no? Naniniwala naman ako na legit naman yung kwento ng taga dyan. Kaya lang, ang kinakatampo nila, nung na-publish itong video na to, parang hindi naman yata yun ang reason kung bakit sila pinayagan. Katulad ng parokya ng ano bang parokya na nakasakop dyan? Basta may parokya na nakasakop dyan eh. Dyan sa lugar na yan eh. Na ang ine-expect na i-content nila, yung kinda na maging tourist attraction yan na bisitahin naman ng tao dahil dyan. Hindi dahil sa nakakatakot. Diba? Para mapansin yung lugar nila na dito may nag-i-exist na simbahan. Alam nyo daw ba nung nung pinablish ng Rated K2, marami na daw umiwas dyan sa simbahan. Kaya medyo nagalit yung pamunuan nila dyan eh. Parang yung sumisimba nabawasan. Pati yung mga tao na natatakot na daw gumawi dyan paggabi. Kasi nga doon sa kwento. Yung si mga kababayan ko, di ba? Tapos ngayon, tingnan natin itong investigation na to, no? Itong ginawa nito ni kung sino man to. Pakialamero kayo! Kapag sinabi ko, kailangan forward natin salita, ang lain dapat sa natin kung ano yung ginawa nila dyan. Epic. Kinatatakutan ng mga residente ang kapilya ng Santa Cruz sa Barangay Balayong hindi daw. Hindi daw kinatatakutan. Yung mga kwento kasi dyan na na-interview nyo ay parang ano lang yon, kwentong bayan yon, at yung testimonya lang yon ng mga may connection dyan. Kasi mga in-interview nyo kasi dyan, nag-aalaga sa simbahan. Yung lay minister yata, no? Si Kuya kanina. Tapos yung nag-aayos ng karosa. 'Di ba? Kwento nila diyan. Hindi naman buong bayan ang natatakot diyan daw. 'Di ba? After nga wala na daw nagsimba diyan eh. Hindi naman wala na nagsimba, nabawasan pala 'yun ang correct term. 'Di ba? Nung ginawa yan. Hindi naman buong bayan. Parang ganito 'yan Halimbawa dito sa bahay ko. Sasabihin ko na alam nyo, siyempre napagkwentuhan nyo yung bahay ko eh. Minsan nga dito sa bahay ko may nararamdaman ako na naglalakad-lakad eh. Siyempre, di ba, ikikwento ko yon, di ba? Sarili kong kwento yon. Tapos nung binroadcast mo na sa video mo, buong bayan ng Valenzuela natatakot sa bahay ni Bungo. Hindi naman. Di ba? Dito ko nakikita kung paano mag-twist ng ang mainstream din. Di ba? Lakan. Dahil daw sa mga ligaw na kaluluwang nagpapakita dito at nagpaparamdam. Hindi nga daw nagtaka na daw sila nagkaray na daw sila ng mga nagre-reenact dyan eh. Pagka po kasi nanganak na, lalo't bagong panganak yan namatay, doon po talaga inililibing. Nung bata po ako. Di ba? Yan, totoo daw yun. Pero yun lang ang kwento. Wala namang kababalaghan eh. Madalang po kami mapunta rito kasi po may nagpapakita raw pong bata. Nakarang mga kabataan, nag-ayos sila dyan. Na-experience daw nila, may tumatakbo. Di ba? Nag-ayos sila dyan. Yung mga may connection sa simbahan yung nakakaranas eh. Tapos yung the way ng pagtatanong nila kasi nakakonsentrate lang sa kababalaghan. Umiiyak, may tumutugtog ng piano. Nung manugang ko gumawa sa simbahan, tsaka isang anak ko. Yung anak ko, narinig niya, may mga batang naghahabulan. Meron po kami batang nakita. Ano ko po, uy, ba kayo naglalaro gabi na? Nasabay mga magulang nyo. Tumingin lang po siya sa akin. Tapos kinuha yung bola, bigla pong nawala. Tango, may bola pa?
Napansin naming balisa ang aming ini-interview na si Brother Cedric. Yun pala, nagpakita daw sa kanya ang isang lalaki habang kausap namin siya. May nakita kasi ako dun sa mismong pintuan ng chapel na ito na nakatayo na may hawak na tungkod. Para bang tumatawag siya or nag-aanyaya siya. Ang misteryo sa simbahan, mayroon daw pwedeng yun na yung sinasabi nila na may nakita yung kasama ng galingan. Ayon kay Barangay Captain Ronald Bulaong, may mga bangkay daw na itinapon at inilibing noon sa katabing lote na kinatatayuan ng kapilya ngayon. Hindi na sa mismong simbahan. Nakagisan nung araw, parang puro sa bisita nililibing yung mga bata. Kaya, ayun, kaya dyan na ililibing. Teka, ang sabi, may tinapon daw. Wait nga. Ay daw na itinapon at inilibing noon sa katabing yung mga bata, totoo yun. Kasi ang pagkakakwento sa amin, kasi meron pa akong footage ng in-interview namin. Hindi ko alam na isama ko ba. Kasi sabi niya, wag daw siya isama. Pero bibigyan ko na idea, isasama ko na rin. Pero hindi ko yung mismong usapan namin. Yan daw talaga kasi, sa pagkakaintindi ko doon sa sinabi niya, may nililibing talaga mga bata dyan. Kasi nga, nung araw, yung access nila sa sementeryo hindi ganun kaganda. Kasi para talagang middle of nowhere talaga yung lugar na yan. Di ba parang no choice, hindi naman dapat bigyan ng kahulugan yun. Kasi nung araw kasi, saan mo idadala yun pag may namatay na bata or Siyempre sa simbahan, para siguro iniisip para maging peaceful. Hindi naman sinasadya na dyan ilibing yung parang trip lang nila. Di ba? Na kinatatayuan ng kapilya ngayon. Nakagisan nung araw, parang puro sa bisita nililibing yung mga bata. Oo, parang tradisyon nila yun. Kaya dyan na ililibing dati yung mga sanggol na namamatay. Wala naman kasing masyado pang hospital dito nung araw. Yan ang tamang explanasyon. Diba? Pero hindi dapat bigyan ng kahulugan yun kasi may mga ganun talagang tradisyon nung araw. Tapos nga puro bukid. Kaya ang isa doon sa nagpapanganak kasi dati, yung lola ko, siya yung kamadro na halos siya yung nagpapaanak dito sa buong barangay ng Balayong. Para mas maliwanagan ang lahat sa kababalaghan. May nagkwento nga pumuntang ang vlogger daw dyan Dalawa daw sila Malapad daw yung katawan ng isa. Di ba kami yun? Hindi. Bago pa kami pumunta dyan. Ikaw Ikaw vlogger ka Hang ito, sumangguni kami sa isang kinikilalang paranormal expert para malaman kung anong mga nilalang ang umano'y gumagambala sa kapilya at bakit sila namamalagi dito. Dito medyo medyo bagalan natin. Sa paglilibot ni Tony Suvega, maraming nilalang daw ang nagpakita sa kanya. Alamero kayo! Lolo, sandali po. Isa lang po itong paglalahad ng katotohanan ng lugar ninyo. Hindi po kami nakikialam, Lolo. Pasensyahan nyo na kami. Pagpasensyahan nyo na kami. Huwag po kayong mag-alala. Matatapos na po yung ginagawa namin. Huwag po kayong mabubugnot. Hindi po ba nakakabawas ng kabanalan ng isang simbahan? Masasabi ko na... Marami sigurong ginawa to si Sir Tony Suvega doon, Kaya lang hindi yun makakabawas kung hindi makakadagdag pa ito kasi dinadayo siya ng mga engkantado na puti. Kung hindi sila ang weird na sinasabi nito, inalaw ng mga engkantadong puti, the lesser naman. So ito po ba yung mga kaluluwang ligaw na hindi po tinanggap sa langit at ngayon nandito sila sa lupa? Tama ang sinabi mo. Mga kaluluwang gala ang tawag. Mga kaluluwang gala sila
at sila ay kumbaga sa expired na siya ng ganitong panahon, hindi siya umakyat ng langit, earthbound ka. Ayos, may expiration pala yun no? Earthbound souls doon. Ito'y nagiging daan lamang na sabi nga ay sa ating mga mananampalataya ay talagang ito ay way na kung saan ay sa buhay po natin talaga napakahalaga na lang ng malasakit natin. No, lalo na sa ganito mga lugar, meron talagang hindi tayo nakikita at meron naman talagang nakikita. Kaya napakahalaga na tayo ay gumagalang, rumirespeto at nagbibigay ng paggalang sa isang lugar. Kathang-isip man o Kaya napapansin nyo, mga men, wala silang proper investigation na kinandak, Hindi sila naglagay ng cameras or Hindi katulad, ito magiging bias na ako. Hindi katulad ng KMJS pagka nagse-set up sila ng mga cameras, ng mga Ito more on yung katulad ng ginawa nung paranormal expert nila. Anong nun? Anong papel nun? Ibig sabihin, anong napatunayan doon sa ginawa ng paranormal expert? Yes, let's say ganito, sasabihin niya, hindi, kasi yun, may third eye siya or may siya. Dito na nga papasok yung paano kami maniniwala sa ginagawa nun. Ito yung tinuturo ko sa inyo, mga kababayan ko, na kahit sino kasi pwedeng gumawa nun yung sisigaw-sigaw kang ganon. Pero ang tanong kasi nun, paano natin ma-authenticate yun? Ito ba, mas gusto nyo bang auto-paniwala na lang kayo? Or mas higit pa doon yung parang may gagano, oo, totoo. Kahit may magbabalidate man lang sana. 'Di ba? Mas maganda sana habang nagwawala siya, nakikita mo yung EMF device, nagwawala din. Yun, pwede. Hindi ko sinasabing 100% totoo na yon, pero at least kahit pa paano, hindi lang tayo magre-rely doon sa testimonya ng ng may third eye. Kasi yung paranormal kasi talaga na yan, mga kababayan ko, suntok sa buwan talaga yan Di ba, kahit pa ba punong-puno ng kwento yung lugar, kung talagang wala naman talaga doon sa lugar. Di ba may pagkakataon na gano'n? Ito yung kinakainisan ko minsan sa ibang ghost hunter na halimbawa, itong lugar na to, sabi haunted daw. Pag may pumuntang vlogger doon or mainstream media, kailangan talaga ma-fulfill yung kwento na haunted talaga yung lugar. Wala silang layunin na pumunta doon para malaman yung totoo. 'Di ba? Pag sinabi talagang haunted yung lugar, sasabihin talaga haunted yung lugar. Kahit hindi naman. Or ano ba pupunta doon para malaman ng vlogger. Pipilitin ng vlogger na magkaroon talaga ng pagpaparamdam doon kahit wala. Pag wala naman ko ebidensya, bumibigat ang ko. Bumibigat ang kanang kamay ko, 'di ba? Yun ang makikita kadalasan, nahihilo ako, sumasakit ang ulo ko. Na hindi naman natin mabe-verify. Basta lang maganap lang yung pagiging haunted ng lugar. Kahit pag walang-wala na. Kadalasan mapapansin nyo yan sa mga ghost hunter Hindi ko sinasabing peke yung gumagawa nun. Hindi naman kasi natin madodouble check kung talagang sumakit ang ulo niya o bumigat talaga yung kamay. Pakiramdam niya yun Diba? Pakiramdam niya yun Kaya lang, hindi nyo ba napapansin kadalasan pag walang tangible evidence or wala man lang visual evidence na nakukuha or kahit dun sila lalagapak sa parang bumibigat ang ulo ko, parang di ba? Yun ay para ma-fulfill lang yung pagiging haunted ng lugar. Anyway, mga kababayan ko, hindi kayo pa rin, yung pagiging haunted, let's say, yung pagiging haunted ng lugar. Kasi for me, mag-spoiler ako ng konti. Hindi pa kasi nilalabas ni Sir Ed yung video niya sa Simbahang Lubog For me kasi, mga kababayan ko, yung pagiging haunted, lahat naman ng lugar, may possibility na maging haunted talaga. Ang pinag-uusapan lang naman natin ay yung level ng pagiging haunted. 'Di ba? Kasi may mga time kasi na sinasabing sobrang haunted, tapos pagpunta mo doon,
halos wala ka naman maramdaman. Pero don't get me wrong, hindi naman kasi porkit wala ka naramdaman ay hindi na rin naman haunted yung lugar. Naniniwala din naman ako na lahat ng lugar ay meron. Ang problem lang kasi, the way na paikutin kayo ng mga pinapanood nyo. Diba? Para nakakaloko. Okay lang sana ito ha. Ako mapapalusot ko na yung Hello? Ako mapapalusot ko na yung mga sinasabi nila, yung pagiging OA daw. Okay na sa akin yun. Kasi part naman talaga, kaya ka nga nanonood, para malibang din naman para ma-entertain din naman yung nanonood nyo. Magkaiba yung yung for entertainment only. Kapag sinasabi yung for entertainment only, ang layunin lang ng video mo ay ma-entertain lang, wala nang iba. 'Di ba? Wala nang ibang gustong ipahiwatig yung video mo, kundi ma-entertain ka lang. Kaya nga for entertainment purpose only. Pag only, lang ang ibig sabihin nun lang, only. Diba? May one and only, ikaw lang. Wala nang iba. Yun ang ibig sabihin nun So, pero lahat naman ng video na ina-upload sa YouTube, ay ang purpose naman yan ay malibang ka. Diba? Kasama yung entertainment kasi sa purpose niyan. Kaya lang, naiintindihan ko minsan, pag yung mga ghost hunter na kaya sinasabi ko gano'n, pinalulusot ko na kung maging OA man sila sa reaction nila sa videos nila. Gumaganon. Medyo palulusutin ko na yun. Kasi wala namang doon gusto niya lang ma-entertain yung mga nanonood sa kanya Wala namang problema doon Or halimbawa yung may nararamdaman nasa sa iyo na kasi kung lulukuhin mo yung nanonood sa'yo na bumibigat ang kamay mo or sumasakit ang ulo mo doon sa lugar or nilalamig ka doon sa lugar kasi wala namang, doon sa nilalamig may thermometer kasi. Pero nasa sa inyo na yon. Ang wag na wag lang sanang gagawin, yung lulukuhin nyo yung mga nanonood na gagawa kayo ng peking multo. Tapos palilitawin nyo na may multo talaga doon sa lugar. Yun ang no-no. Yung magpapatong kayo ng sound sa video nyo na may tumawang babae na halatang peke yung tawa. Diba? Yun ang wag na wag nyo namang gagawin. Diba? Yung mga pa-psychic na yan, although na debunkable, okay na yan. Yung sinasabi, dito sa banda rito may nakikita ako. Medyo passable na yun. Diba? Pero yung mag-iimbento kayo, kahit wala naman, iba naman na yun. Anyway, mga kababayan ko, hopefully medyo naging makabuluhan yung Sunday night natin, mga kababayan ko. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.